Bakit nga ba biglang naging usap-usapan ang ilong ni Michael Pacquiao? Kailan nagsimula ang mga spekulasyon at ano-ano ang mga pagbabagong napansin ng netizens sa kanyang mukha? Muling napunta sa spotlight ang General Santos City Councilor na si Michael Pacquiao at ikalawang anak ng boxing legend na si Manny Pacquiao at ni Jinky Pacquiao. Matapos mapansin ng netizens ang tila pagbabago sa kanyang ilong sa mga bagong larawang kumalat online. Nagsimula ang usap-usapan noong January 13 matapos magbahagi ang isang Instagram user ng mga larawan mula sa birthday celebration ni Jinky Pacquiao. Makikita sa post na kasama ni Michael ang kanyang mga magulang. Dahil malinaw ang kuha mula harap hanggang side view, agad itong nakakuha ng atensyon ng publiko. Hindi nagtagal na puno ang comment section ng sari-saring reaksyon. Karamihan sa mga komento ay nakatuon sa itsura ni Michael, partikular sa kanyang ilong. May mga nagsabing tila sumailalim siya sa nose enhancement, habang ang iba naman ay pinagtanggol ang kanyang karapatang magdesisyon para sa sarili. Marami ang humanga sa naging pagbabago kay Michael, ngunit marami rin ang pumuna at nagsabing mas gwapo raw siya noon. May ilan pang nagkomentong kamukha na raw niya si Oscar de la Hoya ngayon dahil sa kanyang bagong itsura. Pero bakit nga ba umabot sa puntong ipinabago ni Michael ang kanyang ilong? Ano ang nagtulak sa kanya? Pangit ba ang tingin ng tao sa kanya noon? Hindi lingid sa kaalaman ng publiko na madalas pintasan ang mga anak ni Manny Pacquiao dahil sa kanilang itsura. Kahit pa sikat na sikat sa buong mundo ang kanilang ama at hinahangaan ng mga dayuhan, tila iba ang pagtingin ng publiko sa kanyang mga anak. Kahit sa mamahaling paaralan sila nag-aral, marunong mag-Ingles, Tagalog at Bisaya, at kahit pamarangya ang kanilang pamumuhay, may mga sports car, mamahaling gamit, at nakakapag-aral sa ibang bansa, hindi pa rin nila lubos na nakukuha ang paghanga at respeto ng marami. Samantala, ang kanilang ina na si Jinky Pacquiao, dating Vice Governor ng Sarangani, ay kilala sa kanyang ganda, estilo at mamahaling pananamit. Ngunit sa kabila nito, ang kanyang mga anak pa rin ang madalas gawing paksa ng tukso na para bang iisa raw ang hulmahan ng kanilang mukha. Mas lalo pang lumalim ang paghahambing nang lumantad sa mainstream media ang half-brother nilang si Eman Bacosa Pacquiao, anak ni Manny sa dating nakarelasyon na si Joanna Rose Bacosa. Matapos ang interview ni Eman kay Jessica Soho, agad siyang pinagkaguluhan ng publiko. Nag-unahan sa pila ang mga TV networks, vloggers at celebrity influencers para lamang ma-interview siya. Halos iisa ang sinasabi ng lahat, sobrang gwapo raw ni Eman, kahawig daw ni Piolo Pascual. Sa mundo ng Philippine showbiz, kapag sinabing mala Piolo Pascual ka, ibig sabihin ay isa ka sa may pinakagwapong mukha sa industriya. At dito lalong naging kapansin-pansin ang malaking kaibahan ng pagtingin ng publiko kay Eman kumpara sa kanyang mga kapatid. Bukod sa kanyang good looks, sinangaan din si Eman sa kanyang pagiging mapagpakumbaba, makadiyos at mapagmahal sa kanyang ina. Pati ang kanyang simpleng pamumuhay sa kahoy na bahay ay pinuri ng marami, lalo na nang ikumpara ito sa marangyang buhay ng mga anak ni Manny sa kabilang panig ng pamilya. Nang makarating sa kampo ng GMA artist na si Jillian Ward na siya ang celebrity crush ni Eman, agad itong sinagot ng kanyang management sa pamamagitan ng pag-set up ng kanilang pagkikita sa premiere night ng pelikula ng aktres. Si Jillian, na isa sa may pinakamagandang mukha at pangangatawan sa showbiz, ay personal na nakasama, nayakap at nakatabi ni Eman. Isang pribilehiyong tila kusa lamang na dumating sa kanya nang walang kahirap-hirap. Sa comment section ng mga artikulo tungkol kay Eman, paulit-ulit na mababasa ang linyang, "Puti pa si Eman, gwapo kahit hindi lumaki sa karangyaan."
Dahil dito, pakiramdam ng maraming netizens na isa ito sa mga dahilan kung bakit pinili ni Michael na patangusin ang kanyang ilong. Katulad ng kay Emma na kilala sa kanyang matangos na ilong at kaakit-akit na itsura. Ayon sa marami, marahil umaasa si Michael na sa pagbabago ng kanyang itsura ay matitigil na rin ang pangungutya at sa wakas ay makuha niya ang respeto at paggalang ng publiko. Samantala, sa usaping love life, hindi rin naging madali para kay Michael Pacquiao na matanggap ng publiko ang kanyang relasyon kay Joyce Tan Custodio. Noong January 2026, naging sentro ng online scrutiny sina Michael, 24 years old, at celebrity stylist na si Joyce Tan Custodio, 38 years old, dahil sa kanilang 14-year age gap. Ilan sa mga isyong ibinato ng netizens ay ang malaking agwat ng edad, ang dating pagiging stylist ni Joyce kay Jinky Pacquiao at ang matagal na niyang ugnayan sa pamilya Pacquiao bilang old family friend. Noong January 8, nagsalita si Joyce sa Facebook at hiniling sa publiko na relax at iwasan ang pagpapakalat ng galit batay sa completely wrong information. Ayon sa kanya, sanay na sila ni Michael sa atensyon at mas pinipili nilang balewalain ang mga negatibong komento. Matatanda ang sa dating panayam ni Julius Babaw, inamin ni Michael na dumaan siya sa matinding depression dahil sa pangungutya sa kanyang itsura at apelido. I was bullied because of my appearance. I'm not guwapo. No one really wanted to talk to me because of my name also. They were afraid. Most of the time in school, I would hear, make fun of me. Saka they would make fun of my face, my name, tsaka backstab me, talk behind your back. People think Pacquiao lang, maraming pera, pero hindi naman ganon. Like sa music ko, I actually did it all by myself. And people thought na ginamit ko si daddy. I asked help kasi maraming connection din, tsaka pera. In truth, it's not real. Expectation lang ng mga tao is different from reality. Sa bigat ng mga pinagdadaanan ni Michael mula sa pressure ng pagiging isang Pacquiao hanggang sa walang tigil na pambabatiko sa kanyang itsura, maaaring ito ang nagtulak sa kanya na baguhin ang kanyang anyo. Marahil umaasa siya na sa pagtangos ng kanyang ilong ay matatapos na rin ang pangungutya at sa wakas ay makamit niya ang respeto na matagal na niyang hinahanap. Kaya't paalala sa lahat, ang mga salita ay may bigat. Ang pangungutya ay maaaring mag-iwan ng sugat na hindi madaling maghilom. Maging mabuti tayo sa isa't isa, sa salita man o sa gawa.